Hi guys, what's up sa inyo? Ay. Ano na naman? Guys, comment lang tayo dun sa kumakalat ngayon na post patungkol kay Sir Gavin at sa mga kapatid niya sa mga nabanggit nila na kahit walang pera ay masaya. Okay, so ito ang aking sariling opinion dyan. Si Sir Gavin ay sobrang idol ko. Sila na magkakapatid dahil sa sobrang kasimplihan nila at sobrang nilang saya pag magkakasama at kung paano sila gumawa ng videos, sobrang cute, masaya, kwela. Okay, pero itong nakaraan lang is nag-post sila, hindi pa na nag-post, sorry, na-interview sila sa isang vlog and nabanggit nga doon Sir Gavin na dati kahit wala silang pera, ganito lang nakakain nila ay masaya sila. So naniniwala ako na lagi silang masaya kahit wala silang pera noon. Pero syempre ang mga tao maraming opinion at maraming nasasabi. So hindi kasi pasok sa lahat ng tao at sitwasyon yung nabanggit nila. So, para sa kanila masaya sila kahit ganito at ganyan lang sila noon. Pero kasi marami na rin nagsabi marami na rin nakapagbigay ng opinion na hindi talaga lahat masaya pag walang pera. Ako share ko lang sa inyo guys sobrang hirap din namin noon. At syempre hindi ako masaya noon. Yung ba naglalakad ako papuntang school, pabalik sa sobrang layo ng distansya. Tapos minsan nakakakain kami ng talagang ulam lang ay asin at toyo, totoo yan. Swerte na pag may tuyo kami kasi masarap yun. Minsan, kwento ko lang sa inyo, may nadadala ang nanay ko sa bahay na mga buto-buto ng chicken na pinagkuhaan ng nilagang manok para gawing chicken sandwich. Yung natitirang mga butong yun ay iuwi ni mama. Tapos ginagawa niyang sinasabawan niya. Yun na, ulam na namin yun. Pero guys, hindi ako masaya nun. Bakit? Naaawa ako sa nanay ko. Nakikita ko kung paano maghihirap ang mama ko para lang mapunan lahat ng pangangailangan namin, lalo sa pagkain. Bata lang ako noon. High school lang ako noon. So pilitin ko mang sumaya noon, kulang, hindi ko makumpleto yung saya. Kasi nga, yung sitwasyon namin, nakakalungkot. Nakakaawa yung mama ko. Pag birthday namin, lutong ulam lang isa, na kung saan, minsan lang namin maulam ang nakakain namin. So, hindi talaga pasok ang lahat. That's reality, guys. May mga pangangailangan tayo, at pag hindi natin na-accomplish yun, hindi natin nabibigyan ng pansin yun dahil sa kakulangan nga, sasaya ka ba doon? So hindi masaya, hindi masarap sa pakiramdam, lalo kung iniisip mo yung kapakanan ng pamilya mo. Okay, general kung ikaw ay anak, iniisip mo yung kapakanan ng parents mo dahil naghihirap sila, katrabaho ngunit kulang pa din. So apektado. Vice versa, kung ikaw naman ang parent at ikaw ang magulang, iniisip mo yung kapakanan ng mga anak mo at mga dapat na kailangan nila, na ang tanging makakatulong laang at makakumpleto ang mga pangangailangan na yan ay ang pera. So happiness is a choice. Pwede kang sumaya pag pinilit mo at pinili mo kahit wala ka. Pero deep inside, hindi pure yung sayang yun kasi nga kulang. Hindi ma-accomplish yung pangangailangan natin ng saya lang. Okay? Yung mga gusto at dapat, lalo dun sa dapat. Kaya ngayon ginagawa natin yung best natin para yung saya na kailangan natin galing sa pera ay makuha talaga natin at magampanan. It's a choice, happiness is a choice, pero dagdagan natin ng trabaho para kumita tayo at magkaroon ng pera na magpapadagdag pa at magpapapure nung saya. Siguro kung ako kay Sir Gavin, kung nabanggit naman yon, nagpasintabi siguro siya muna sa general people dahil mas marami ang mahirap ngayon at hanggang ngayon ganun ang nararanasan nila and we are not really sure kung talagang masaya sila sa nararanasan nila. Diba? At hindi naman lahat ng nag-i-struggle at kumakayod nakakakuha ng income na katulad ng sa kanila. So still, I'm not against with Sir Gavin and his family and brothers. Idol ko pa rin sila hanggang ngayon. So yun lang, wag naman natin i-bash Sir Gavin masyado.
Yes, maganda ang buhay na nila ngayon. Sobrang sagana na sila ngayon dahil sa ginawa nilang pagbablog simula noon hanggang ngayon na talaga namang pumatok sa tao. Hindi nila kasalanan yun, okay? Nagkaroon sila ng pera. And sana lang sa mga nagko-comment, huwag tayong masyadong dun lang sa negative. Huwag tayong masyadong pangit kagad. Okay, isipin natin ang bawat sides and situation, and maging thankful pa rin tayo kahit papaano dahil buhay tayo. Andito pa rin tayo at pwede tayong magpatuloy sa buhay. Mahirap man tayo or may kakayahan, ang mahalaga, binubuhay tayo ng Diyos at iniingatan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, peace guys! Puro masaya lang. Okay, pero ganun talaga, ganun ang tao ganun ang buhay, ganun ang mundo. May negative at may positive. Pero kung may maayos kang pag-iisip, dun lang tayo sa positive. Okay? Yun lang guys. Sana meron ako na i-share sa inyo. That's all guys, babalik ko na to. May klase na ulit ako. Let's go! Goodbye!